Pero ikaw ba, Idol, pabor ka ba dun sa ano? Saan? 3-child policy. Well, kung ako tatanungin at titingnan natin yung sitwasyon ng ating bayan, yung kahirapan at yung mga kabataan na napapabayaan, titingin ka dyan sa kalsada, sa EDSA, tapos yung mga child laborer, sumisisid sila sa mga dagat na para makakuha ng kapirasong mga tahong at ibenta sa palengke, kumita at nagkakarga sila ng mga sako-sakong mga bakal para kumita ng bare-bare, pinagsamantalan, then I would agree. Actually, ako nga, mas gusto ko dalawa lang eh. Dalawa lang in the sense na, siguro, di ba, unless kaya mo talaga, pwede ka namang mag 2 or more, kaya okay yun. Kuminsan, disiplina din eh. Di ba? Kung sino, sorry ha, mawalang galang at na. hindi tayo nagiging anti-poor dito. No, o, diba? Kumbaga, nagiging kung practical sino pa yung lang. kung sino pa yung can afford. Sila yung tama. may 1, 2 anak. Yung mga hirap sa buhay, yun yung nag-aanak ng anak, ng anak, ng anak, ng anak. Na parang taon-taon, di ba? May Parang anak. nag-iipon ng anak. At kapag marami ng anak, ayun, pinababayaan sa kalsada na manglimos, magtinda ng sampagita. Hindi mapakain ng maayos, hindi exactly. Di ba gagawing yung sa kargador school, ang kanilang anak. Marami ako mapag-aral napapanood din sa mga TV show. Diba? Na yung mga bata nagpapakandahirap magtrabaho. Pinagsasamantalahan sila ng mga employer. Yung magsisisid sa dagat. Totoo yun. Na mga lamang dagat. Sa mga documentary show na papanood ko rin yun. Kawawa din yung mga... Yung iba, kargador, magkakarga ng mga dadalhin sa junk shop. Oo. Child labor nga yun eh. Sisweldohan lang sila sa maghapon. And we're not talking about 18, 17, 15 years old kids. We're talking about 7, 8, 9, 10 years old na mga bata. Makikita mo, andilit ang papayat. Kakargahin nila isang sako yan. Kaya nga, so parang hindi na sila lalaki. Kaya totoo yun. Kaya nga sabi ko nga. Hindi, meron pa yung sisisid. Okay yung... Di ba? Tapos nagkakasakit ng TV. Yung mga... Anong tawag sa mga ganun? Di ba? Muro ami ba? Yung I don't know. Sisid. And makikita mo, yung mga, ang naka-pikum pa dyan, yung mga magulang sa bahay lang. Si lalaki, lasinggero ba? Lasinggero, lasing may hangover, tutulog. Si babae, yung nanay, nagtutong its. Tapos diba? yung mga anak nilang paslit, nagkukuto sila. Tapos yung mga anak nila, andun nagtatrabaho. Nagtutong its bingo, mga ganun lang ginagawa. Diba? Kaya kawawa din talaga. I think it's about time na magkaroon tayo ng ganong klaseng setup na, sige, 3 lang ang anak mo dapat. Kaya talaga dapat ipairal yung intensive family planning program. Pero hindi ako sangay na parang style China na kapag ikaw ay lumampas sa 3, meron kang parusa. I don't agree. Yung 1 child lang. Hindi. Yung gagawin kang 3 lang ang iyong pwedeng maging anak at kapag sumuway ka dyan, may parusa ka at makukulong ka. That I don't agree. However, I would agree sa sistema na pag 3 anak mo, may insentibo ka. Ayun ang maganda. Diba? Bigyan mo ng insentibo. Okay, bigyan mo ng dahilan para kusa silang susunod sa ganong klaseng patakaran na 3 lang talaga yung anak nila sapagkat meron silang may expect na kapalit. Yun. Huwag yung pag lumampas ka sa 3, makukulong ka. Ayaw ko nun. Walang kulong na lang. Okay walang lang kulong. yung sabi mo hanggang 2 or 3. At paano mo ma-achieve yan? Bigyan mo ng kondom. Catholic Church, mahimik ka dyan. Kayong mga nasa Katoliko, simbang Katolika, tahimik. Dami na natin eh. Bigyan ko kayo ng kondom. Bigyan ko kayo. Tapos magpalygate kayo. Di ba? Bigyan ko kayo ng pills. Yung mga ganun. At kapag ito'y sinunod mo itong programa ito sa iyo. Bigyan ka ng scholarship. Bigyan kita ng ganito mga benepisyo. May incentive. Yung mga ayaw, walang benepisyo. Di ba? Kasi hindi kayo sumusunod. Which is, ang unang papalag dyan, Catholic Church. Ay, oo. Expected mo naman na yun. Hindi pupunta sa langit, maimpyerno yung mga ganong klase mag-isip. So, ibig sabihin, tayo maimpyerno na tayo rito. Ay, hindi naman siguro. Kasi, Idol, we're trying to
'di ba, yung parang pinupush kasi natin is nagiging practical na tayo. Hindi tayo, in fact, kaya nga may disclaimer tayo na hindi tayo anti-poor dito. Yes. In fact, tinutulungan pa nga natin Yes. na maging aware sila na kung hindi mo naman din talaga kaya, bakit ka pa mag-aanak ng marami? Yes. Yun din kasi ang ano dun eh. Correct. Ang tanong eh. Hindi mo mapapakain. Hindi ko maintindihan ko minsan sa simbahan na okay lang manganak na manganak. Kung susuportahan niyo po ba kayo diyan sa simbahan, kayo yung susuporta, papakain, papadamit doon sa mga mahirap nating kababayan na anak ng anak, walang problema. Ang kaso hindi ho wala naman kayong binibigyan na support. Hindi niyo naman po sila pinapakain. Hindi naman po sila pinadamitan. Pinababayaan nyo lang po sila pag-alagala sa kalye, ng lilimos, nasasagasaan. Tapos sabihin nyo, wag pigilan yung pag-explode ng mga population. Kasi dati-rati, 10 years ago, ilan lang tayo? Hindi pa tayo 90 million. Ngayon, ilan na doble? Kita mo, halos triple na idol. Di ba yun ang nakakalungkot? Kaya it's about time. Panahon na po para magtulong-tulong tayo. Dun sa Kailangan umpisahan na yung pag-educate, especially sa mga rural areas, sa mga mahihirap, tungkol sa family planning, ang pagbibigay ng mga pills at kung ano-ano pa mga bagay-bagay na magagamit nila. Kung magpa-IUD, may incentive. Yes. Di ba yung mga ganon, those things na... Tungkol sa pag-eduka sa population. Na dapat nga kahit walang incentive eh. Alam mo kasi sa sa'yo probinsya especially pag walang mga ilaw. Yung walang electricity, yun yung talagang remote na. Pagdating na alas 6 yan, wala silang TV, wala silang radyo. Anong pinaka-entertainment nila? Sige, hindi. Walang malis po dito ha. Walang malis to. Sa mga remote areas po, alas 6 madilim na yan. Okay, sige nga, walang kuryente, syempre, walang TV, walang radyo, wala silang transistor. So, anong pinaka-entertainment nila pagdating ng alas 6, pinatay na yung lampara? Matulog. Di ba? Maaga ka talaga. At kapag natulog, anong kasamang entertainment yan? Yung mag-asawa, magla-loving-loving. Parang robust lang, di ba? Kung maglabing-labing sila gabi-gabi, edi mabilis dumami mga anak nila. Yun nga kasi talaga. Di ba? At magbubuntis si Mrs. At hindi rin, may health din yan, idol yung taong-taong ka mga anak. May rin yan para sa yung sa babae. Okay. Mga father mga bishop, napag-uusapan namin. Napag-uusapan lang naman po. Kasi baka mamaya magalit sa atin. Kay Mayor Digong na lang po kayo magalit, wag na po kay Nina at kay Rafi. Oo, kasi kami po hindi kami lalaban na surrender. Surrender kami. Mga bishop, surrender. Walang away dito, walang away actually. Wala. Hindi tayo nakikipag-away. Hindi kasi nung mapakinggan ko yun, umuo talaga ako doon. Agree ako doon. Payag ako. Agree ako doon. Sa'yo, dalawa. Sa akin nga, dalawa lang kung tutuusin. 3 okay yun. Pero kung kaya naman, bakit mo pipigilan? Pero nga, at least may kaakibat na na incentive kung talagang mapapatupad mo yung tatlong. Yes. Maraming tutupad yan. Maraming magkukusa pag maglatag ka ng magandang incentive. Oo. At syempre, nandoon yung aalalayan mo rin para maingganyo nga talaga sila na pumasok sa programa. Di ba? Of course. Kasi kung sabihin mo lang, 3 ang gusto namin kasi meron kayong incentive, ganun lang. Hindi masusunod pa rin. Yes, 3, meron kayong mga benepisyo. Ito, gamitin nyo itong condom, gamitin nyo itong pills, tuturuan namin kayo. Maraming susunod. Di ba? Tama ba ako, Father and mga bishop? Oh, man. Oo. It's about time. Pero yung mami ko nanonood sa Basta atin. bati-bati naman tayo. Wala namang Mami, wag ka magalit wala namang away. Julie, i-mute mo. Mga father. Mga bishop. Yung nanay ko kasi Peace po tayo nakikinig palagi. Peace tayo. Mamaya pag uwi ko ng bahay, papagalitan ako. Ba't mo inaaway yung pare? Hindi ko inaaway Uy, walang umaaway Wala. Si Mayor Digong yun, nagkikipag Siya na lang, wag na kami. Napag-uusapan lang naman. At saka isa pa, mga father, bless me Father, for I will be committing a sin against you. Ang problema din po kasi sa inyo, hindi nyo kinikilala yung tinatawag na separation of church and state. Dapat tingnan mo yung mga ibang reliyon. They honor that. Lahat ng reliyon except Catholic Church. Tumatahimik sila
Oo. Hindi sila nakikialam. Ginagalang nila ang desisyon ng gobyerno. Hindi sila bumabatikos sa affairs of the government. Pagdating na lang ng eleksyon, then doon nagkakaisa sila para sibakin o iluklok ang gusto nilang taong matino o yung hindi matino, hindi nila isipipwesto. Example, Iglesia ni Cristo. At iba pang mga religious reliyon. group. Hindi sila nagsasalita tungkol sa gobyerno. Katoliko, araw-araw nanganyak-nyak. Lahat ng mga hindi sila pabor talagang papalag sila, di ba? I've said this before and I'll say it again. There were so many instances in the past, nagsisimba ako, nag-walk out ako. Pumunta ako doon para makinig sa salita ng Diyos. Tapos yung si Father, nililecturean tayo tungkol kay politikong ganito, si politikong ganoon, may ginagawa si para bang sinabi ko psst, tingnan mo yung salamin. Umarap ka sa salamin bago ka magsalita. Sige na. Oo, sige na. At, palayo pa tayo. Oo, at ano pa naman tayo, peace na sa kanila. Peace, okay. peace. At meron ditong reaction, Idol, si Chris Alcanar Termulo. Opinion ko lang po, siguro nga, tama na kailangan ng ipatupad ang family planning. Tama po si Pangulong Duterte, hindi uunlad ang Pilipinas kapag sobra ang populasyon ng ating bansa. Sobra-sobra talaga. Grabe na, no? Parang, kung hindi kung mapapabayaan yan, baka lalo pang dumami. Lalo tayo. Isa sa mga dahilan kung bakit tumataas yung antas ng kriminalidad sa ating bayan ay dahil sa poverty. At isa din sa mga dahilan ng poverty ay sapagkat walang maipakain sa mga anak nila. Itong maraming mga magulang, kaya itong mga bata, they resort to pagnanakaw. Oo. Kaya may krimen. Hindi na kayang suportahan, mang-hold up. Nagre-resort na sila sa pang-hold up, pagnanakaw. At kulang sa edukasyon, imbis na nasa eskwelahan, nasa labas na lang, paggala-gala, then nasasadlak naman sa droga. At para masuportahan yung bisyo ng droga, mang-hold up, krimen na naman ulit. Paikot-ikot lang yan. Kaya it's about time. Lahat ng mga factors na yan. Isa sa mga, dahilan din ng paglalaganap ng krimen ay overpopulation. Hindi na ko control. Sobrang daming tao ko, kunti ang resources. Hindi nagbabalance yung supply and demand. Hindi na makahabol sa sobrang paglobo. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.